Pinaigting pa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang koordinasyon sa mga otoridad para masawata ang talamak na pambubudol online. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Ang in-order mo versus sa dumating sa'yo. Ganito ang naranasan ni Lian matapos siyang makakita ng ibinebentang sapatos sa isang online shop sa Facebook. Nakita ko lang siya dun sa sa FB, parang promotion. So may shop po siya na page. Then nakakita ko siya sabi doon, naka-promo sila. Buy one take one for only 999. Siya sapatos, original po. Dahil mura at buy one take one pa, naengganyoan niya siyang bumili. Yun nga lang, Pagkarating na po ng item, iba po yung itsura ng sapatos na dumating. Parang worth of 100, ganun, 200, ganun siya. talamak ang krimen na consumer fraud base sa pinakahuling tala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. 38% ng mga naipadalang reklamo sa kanila ay may kaugnayan sa panloloko online. Ito yung mga nabibiktima partikular sa mga binibiling item o hindi naman kaya ng mapanlin lang na scam texts na makatatanggap ka di umano ng pera pero voila, ikaw pala ang mawawalan. Siyempre, pag marami yung transaction online fraud. So nagkaroon ng maraming opportunity yung tinatawag nating mga threat actors na exploit yung internet para makagawa ng mga tulad ng panloloko sa ating mga kapwa Pilipino. Ayon sa CICC, nang mauso ang online transactions noong pandemya, partikular ang paggamit ng e-wallets, naging madalas na rin ang pang-i-scam. Kaya naman ngayon, mahigpit ang pakikipag-ugnayan nila sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation. We work with PNP and NBI na kasi hindi lang ordinaryong mga crimes ito, nakala mo isa or dalawang tao lang ang nasa likod. Karamihan lahat ito ay gawa ng mga scam hub or mga syndicated group. Bukod sa pagko-coordinate ng mga sumbong sa mga ahensya ng pamahalaang nangangasiwa rito, nakikipag-ugnayan din ng CICC sa Bangko Sentral ng Pilipinas para makita kung may tsansa pang maibalik ang pera sa mga nabiktimang consumer. Paalala naman ng ahensya, Iwasan din natin yung pag-click ng mga link. Kung naka-receive ka ng text message, email, at hindi ka familiar sa mga link, wag po natin i-click yung mga yon. sakaling makaranas ng pang-i-scam o anumang krimen online, maaaring tumawag sa opisyal na hotline ng CICC na 1326 o sa kanilang website na cicc.gov.ph at social media pages. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.